Ay mga kasosyo, may share po ako sa inyo, no? Mag-ano tayo, share screen tayo. Napag-usapan na rin naman yung fixed cost saka yung kabaliktaran ng yung variable cost. Diretsuhin na natin. Mag-ano tayo, share screen po tayo. Show video panel. Okay. Kita po tayo. Ay, kita nyo po yung screen, mga kasosyo? Meron. Okay. Alam niyo yung mga may tatlong papel lang sa accounting, mga kasosyo. Tatlong papel. Yung una, yung financial statement. Pangalawa, yung balance sheet. At saka yung cash flow statement. Kuha nyo yung tatlo. Ano ulit yung tatlong papel? Pag sinabing accounting, may tatlong papel dyan. Tatlong record. O kung ano man tawag nyo doon. Basta tatlo yan. Financial statement, number 1. Number 2, balance sheet. Number 3, cash flow statement. Tatlo yan. Okay. Pag-usapan natin yan lahat sa susunod. Pero ito yung pinaka-basic. Yung tinatawag na financial statement. Ang itsura niyan, ganito. Kikita nyo po yung yung... Siguro income statement po. Mas ano siya. Income statement. Tama. Tatlo pala ang financial statement. No? Ito, income statement kasosyong Angel. Yan. Okay. Tatlo klase ang financial statement. Isang income statement, isang cash flow statement, saka isang balance sheet. Yan. Tama, kasosyong Angel? Yes, sir. Okay. Ito yung una. Ito yung pinaka-basic na klase ng papel sa mundo ng accounting. Income statement. Yan. Ito lang itsura niyan. Yung kita mo ng buwan na yon o nung taon na yon, yung kita mo. Ito yung kita. Ay hindi. Ito yung benta. Ito yung benta mo nung buwan na yon. Benta ha. Yung kita, yung dulo. Etong net income. Ito yung profit. Ito yung kita. Magkano yung kinita? Ang kinita, pag yung benta, etong benta, minus lahat ng gastos, ang natira, yun yung kita. Pinaka-basic lang, net income. Okay. So, may gross income pa dito pero wag na yun. May dalawang klase ng expense. Ito yun, mga kasosyo. Sa pagitan ng benta mo at saka ng kita mo, puro gastos yan. Yung naka-highlight. Dalawang klase ng expense. Variable cost at saka fixed cost. Hindi pare-parehas ang klase ng expense. Dalawang klase ang expense. Ang unang klase ng expense, yung variable cost. Ito yung gagastusin mo to dahil naka-relate sa dami ng benta. Yun yung explanation ko diyan sa variable cost. Pag mas marami kang benta, mas marami kang gagastusin na variable cost. Example, bebenta ka ng t-shirt. Mas marami ka na bentang t-shirt, mas marami kang bibili na materyales. 'Di ba? Mas marami kang bibili na materyales. Mas marami ka na bentang t-shirt, mas marami kang gagastusin sa delivery fee. Mas marami ka na benta kasi mas gumastos ka ng malaki sa advertising. At marami ka na benta kasi mas marami kang babayarang komisyon sa benta mo. Variable lahat yan. Ibig sabihin, ang variable cost nakadepende sa dami ng nabenta mo. Yun yung variable. Para mas maintindihan, may katapat yan. Yung fixed cost. Ang fixed cost, may benta kayo o wala, babayaran nyo yan. Naintindihan mga kasosyo? Yung pinapaliwanag ko kanina na wag mag-over-invest dito sa fixed cost. Wag kayong mag-i-invest ng sobra sa fixed cost kasi ito, pag humina ang benta nyo, fixed pa rin itong babayaran yung fixed cost. Yan pa rin yun. Kung ang total fixed cost yun, bawa buwan-buwan, ang office rent nyo, case in point, 50K per month. Ang employees mo, ang bayad mo sa employees mo, 200K per month, lahat-lahat na. Ang car payment mo, like 30,000 per month, lahat-lahat na. Ang equipment mo, binabayaran mo ng 70,000 buwan-buwan, lahat-lahat na. Okay, so magkano total niyan? 280 plus 70, so 350, tama ba mga kasosyo? 350,000 total ng fixed cost? Yes, tama. Tama. Ngayon, ang variable cost naman natin, case in point, nakabenta tayo ng worth 1 million na sales ngayong April. Ang materials na nagastos natin, sabihin na nating 100,000 ang ginastos natin sa materyales. Sa delivery fee, gumastos din tayo ng 100,000. Advertising, nagpa-ads tayo ng like 50,000. Yan. Sa sales commission, nakabenta ng 1 million. Ang commission nila dyan, 200,000. Okay. So, nakadepende sa income. Halimbawa, pagdating ng May, ang nabenta natin ay worth 500,000 lang. Ang na-sales, nabenta. Ngayon, ang materialis mo, kakalahati din ang cost mo niyan. Like, 50,000 lang din ang materialis mo. Ang delivery fee mo, magiging 50,000 lang din yan. Ang advertising mo, siguro, humihina ka sa advertising, kaya humina yung benta, kalahati lang din. Ang sales commission mo, 500,000 lang na total na benta. Ang sales commission mo sa mga ahente mo, 100K lang din. Nag-adjust lahat ng variable cost mo sa buwan na yun. Kasi ang hina ng benta, 500 lang eh. Ito yung sinasabi kong, dito kayo makakash trap sa fixed cost. Kasi kahit kung malahati lang ang benta ngayong May, 500,000 lang,
ang fixed cost mo, yan pa din. Worth 350k pa din. So, ang income mo, maapektuhan ng malaki. Kung wala kayo ganong obligasyon sa fixed cost, wala kayong problema kung hihina ang benta nyo o hindi. Yun ang, dito sa part na to, ko ina-explain na huwag kayo mag-over-invest sa fixed cost. Okay, ang employees nasa fixed cost kasi monthly. Monthly, no? Paano kapag ginawa mo ang employee mo, commission-based lahat? Pag mas maraming gawa, mas marami silang kita. Pag konti ang gawa, konti lang kita nila. Pag ganun ang ginawa nyo sa employees nyo, ang fixed cost, ang employees mo na expense, wala sa fixed cost dapat yan. Kailangan nasa variable cost yan. Kasi commission-based din sila eh. Diyan siya mapupunta. Ibig sabihin, hindi siya fixed kasi. Nakarelate siya sa dami ng benta. Kaya pag nagsulat kayo mga kasosyo ng mga expenses nyo, dalawang hati yan. Halos paulit-ulit lang yung fixed cost. Lagi yan. Buwan-buwan. Obligasyon yan. Nangutang kayo sa bangko ng like 1 million. Tapos buwan-buwan, nagbabayad kayo ng ano nyo dyan, loan payment. Buwan-buwan nyo dyan sa bangko like 100k. Oh. May benta kayo o wala, 100k pa rin ang babayaran nyo sa utang nyo na yan. Sinong gusto magtanong mga kasosyo? Sino may question po? And then, sir, additional lang regarding tax. Dito yon. After, yung sa ibita na yon. Sa ibita. Ang tax, naka-variable yan sa kakilala mo. Joke lang. Depende, sir. Depende. Ang tax, sa dulo na yan, di ba? Di ba, Ma'am Angel, dito naman nakarelate sa net income ang tax? Yes, sa net income. At sir, sa sales, depende kasi kung ano, kung non-VAT siya or VAT. Pag VAT, sa ano po siya, sa net income. Mm-hmm. Kung kukuha kayo ng tax, dapat yun dito sa net income. Kasi lugi kayo pag dito kayo tataksan sa total sales revenue. Kalokohan diyang kantaksan. Lugi. Yan po ang non-VAT, sir. Lugi. Dito tayo, sa baba. Ito ang negosyante sa baba. Dito dapat may tax. Kasi bakit? Kaya mo wag na. Change topic. Si Ma'am Angel na lang kausapin nyo. Saka si Ma'am Dayan. Saka si Ma'am Rose, kausapin nyo na lang dyan. Change topic. Yayari na naman si Kasosyong Arvin yan eh. Buti na lang, sir, hindi upload. May tanong si Kasosyong Popoy po. Kasosyong Popoy, yes please. Opo. Dito lang sir sa fixed cost. Meron lang akong tanong dyan. Kasi maintindihan ko tong variable cost eh. Kasi ginagawa ko to sir. Ang problema ko is yung fixed cost kasi meron kaming cost na pagaya sa bahay na isasama namin siya sa fixed cost. Ano ba yun sir? Dapat ba siyang hindi may isama doon o okay lang na isama siya doon? Kasi kung hindi nakarelate sa dami ng benta, yung gastos, para sa akin po, fixed cost po yun eh. Okay. Tapos sir, may naisip lang po kasi ako. Total po kasi is, kasi food industry ako eh. So, sinisweldoan ko yung sarili ko. Sinisweldoan ko yung sarili ko everyday. So, ang bala ko po kasi, okay lang din po ba na yung, kunwari, yung sweldo ko na everyday, is yun na lang po yung itong gagastos namin dun sa bahay. Kasi kung titignan, yung sinasabi mo Kasosyong Popoy, ang pinag-usapan natin dito, ang income statement mga kasosyo, hiwa-hiwalay yan. May income statement ng negosyo mo, may income statement ka rin sarili mong buhay mo. Nagets yung mga kasosyo, kaya kung kaya nyo paghiwalayin, iba ang istorya ng income statement ng negosyo mo sa income statement ng buhay mo. Kung halimbawa, alam yung sinasabi kong cash flow statement. Sa cash flow statement, sa papel na yon, mas masalimuot yun, pero pag-aaralan din natin sa mga susunod, ano? Yung pwede nating sabihin na, may sahod ka Kasosyong Popoy? Fix ang sahod mo? Sinasahuran ko po yung sarili ko. Fix, malaki benta o maliit ang benta, yun ang sahod mo? Naka-fix po. Naka-fix, okay. Dito sa fixed cost, lalagyan natin ng sulat na Popoy's salary. Okay. Ang sahod ni Kasosyong Popoy, sabihin na nating 15,000 a month. Okay. Etong 15,000 a month na to, Kasosyong Popoy, di ba sabi mo, kung yan na lang gastusin sa bahay. Actually, wala nang pakialam yung income statement na yan kung saan mo gastusin yung sahod mo. Basta itong income statement ng kumpanya, alam na itong 15,000, sahod mo yan. Okay po. Malinaw? Mga kasosyo, malinaw? Kaya kung sasahod kayo, wala nang pakialam yung income statement ng negosyo kung saan nyo ginastos. Kasi sahod nyo na yun eh. Labas na yun. Kung sinabi mo na, pinambayad ng bahay, ang tanong, ano bang gusto mong makita sa record? After a year, ano bang gusto mong makita sa record? Gusto mo bang makita yung nakasulat na sahod ni Popoy? O gusto mong makita na house payment yan? Anong importanteng impormasyon sa'yo? Nakuha nyo mga kasosyo? Kung anong dapat nakasulat dyan, ang nakasulat dyan, kung anong gusto mong makita after certain times, after ilang panahon. Kasi kaya may income statement
para reviewin ang istorya ng negosyo mo. Yun ang purpose niyan. Para reviewin ang history. Para makapag-decide ka sa future. Okay. Ngayon, anong interest mo makita? Gusto mo ba makita kung magkano sinahod mo? O gusto mo makita kung magkano ang nabayad total sa mga sa bahay? Halimbawa, balik natin. Sahod ni Kasosyong Popoy ang nakalagay dito. Popoy salary. Popoy salary. Balik natin 15,000. Yung 15,000 na yan, sa cash flow statement, makikita na etong Popoy salary, makikita na tumawid to sa statement ni Kasosyong Popoy. At sa statement ni Kasosyong Popoy, may panibagong ganito. Halimbawa ganito. Ay, sige, daanan na rin natin yung cash flow statement para mabangis. Ito, mga kasosyo, medyo komplikado tong cash flow statement pero gusto ko lang ma-realize natin lahat. Ito, ang cash flow statement, dalawang financial statement yan. Ito naman, tatlo, marami. Nakita nyo mga kasosyo, dalawa na yung financial statement na nakikita nyo ngayon. Yes, Kasosyong RJ. Popoy's income. Magkano sinahod ni Kasosyong Popoy? 15,000. Nung buwan na yon. Ang variable cost ni Kasosyong Popoy siguro, kain sa labas, inom sa gabi. Baka hindi naman uminom si Kasosyong Popoy. Ano pa ba mga bisyong variable? Pag kumita na malaki si Kasosyong Popoy, tumalaki yung gastos niya. Bagong damit. Merienda. Bagong damit. Okay. Merienda. Okay. Si Kasosyong Popoy ito yung nasa, gawin nga natin kulay pula. Okay. Ang fixed cost ni Kasosyong Popoy, yung house rent. Okay, anong bayad ni Kasosyong Popoy sa house rent? Sabihin na natin 5,000 lang. Ano pang fixed cost mo sa buhay mo, Kasosyong Popoy? Meron kasi ako utang? Dalawang empleyado. Okay. Ang empleyado mo, dito yan sa statement ng negosyo. Okay. Hindi ko na mabalik. Eto, ano pangalan ng business mo, Kasosyong Popoy? Ano lang sir, Popoy. Popoy. Sige, ano na lang to? Negosyo income statement na lang. Okay. Popoy salary. Ito ang income statement. Ang nasa harap, ang cash flow statement, mga kasosyo. Ang nasa harapan nyo ngayon ay dalawang income statement. Ano yung sabi ko nating tatlong financial statement? Financial statement. One, income statement. Statement. Tapos, ano yung pangalawa? Cash flow. Statement din ba tawag ng Kasosyong Angel? Okay na. Okay lang, no? Saka balance sheet. Balance sheet. Bagayin natin kulay. Okay. Ito yung tatlong pinag-uusapan natin. Pero dalawa na ang pag-uusapan natin ngayon. Income statement, etong isa na to. Income statement ng negosyo at saka income statement ni Kasosyong Popoy. Si Kasosyong Popoy, pwede mo rin isipin na isang negosyo rin yan. Pero basta, income statement ni Kasosyong Popoy. Ang cash flow statement ay yung nakikita nyo ngayon sa harapan nyo. Etong dalawa na to. Bakit? Kasi nakikita natin ngayon na kung saan nang punta ang 15,000 na to. Nakikita natin ngayon kung saan naglakbay. Like, 15,000. Kung isa lang ang nakikita mong cash flow statement lang ng negosyo, ito lang kulay blue, hindi mo alam kung anong pinagkagastusan dito sa 15,000 na to. Pero dahil may cash flow statement ka, nakikita mo ngayon na yung cash flow na punta dun sa income ni Popoy. At ang ginastos ni Popoy sa income na yan, kumain siya sa labas, bumili ng bagong damit, merienda, ang fixed cost niya bahay, at kung may ipon pa si Kasosyong Popoy, makikita natin kung may kinita si Kasosyong Popoy sa sahod niyang, income niyang 15,000. Kung may sarili siyang kita. So yung kita ng negosyo na 500,000, sariling kita ng negosyo yan. Kasi sariling statement to ng negosyo. Si Kasosyong Popoy may sariling statement din. Ang kita ng negosyo, kung korporasyon ka, tax mo yan. Yan lang ang tataksan sa'yo, kita ng negosyo. Kung ikaw, tataksan ka din dahil private citizen, dahil professional ka, ang tataksan lang sa'yo, yung kinita mo buwan-buwan. Yun lang ang tataksan mo sa'yo. Pag nagtabi-tabi ang financial statement, yan na yung cash flow statement. Kasi nakikita mo yung flow ng cash flow. Naintindihan mga kasosyo, yun lang ang cash flow para sa aking normal na negosyanteng Pilipino. Komplikado yan kung sa mata ng mga accountant. Pero yan lang ang cash flow. Ito ang pinakamahalagang statement sa negosyo, cash flow statement. Kasi patong-patong to na financial statement. Maaring may panibagong financial statement, another negosyo. O kaya another branch. Ang another branch mo ay may sariling financial statement. Maaring may another kang may franchisee ka. May nag-franchise sa'yo. May sarili siyang financial statement. Pwedeng ganun mo tignan niya. Pero iba-iba yan kanya-kanyang laro yan. Ang balance sheet naman, makikita mo kung magkano, wag muna tayo pumasok sa balance sheet. Dalawa lang muna.
May tanong kayo dito sa financial income statement at saka sa cash flow statement, mga kasosyo? Medyo naintindihan ko na po. Okay. May nagtatanong lagi. Kasosyong Arvin, sasahuran ko ba ang sarili ko? Kasi gagastusin ko lang naman din sa bayad sa bahay namin. Parang doon naman nag-office ang bahay namin. Yun ang tanong. Katulad ng tanong kasosyong Popoy. Ang sagot, ano bang gusto mong makita sa record? Ano bang mahalaga na ma-review mo sa future? Gusto mo bang makita kung magkano sinahod mo? O gusto mo makita kung magkano binayad sa bahay nyo? Anong mahalaga? Ang negosyo mo, ganito itsura niyan. Financial statement, ganyan. Ngayon, ikaw sa buhay mo, no? Gagawa ka pa ba ng financial statement sa sarili mo? Ang mga empleyado, professional, wala nang income statement na ganito, pang negosyo. Wala sila niyan. Pero meron silang personal financial statement. Ang sahod nila, automatic, yun yung income nila. Parang si Kasosyong Popoy. Income. And then, meron ka pa ring variable cost at meron ka pa ring fixed cost. Anong fixed cost mo? Fixed cost mo rent. Fixed cost mo, bayad mo sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Fixed cost yan. Fixed cost yan, no? Groceries. Saka, groceries, variable cost yan. Bakit? Pag mas marami kang kita, mas marami kang i-grocery. Pag konti kita mo, konti i-grocery mo. So, may sarili kang financial statement. Ngayon, gusto mo bang makita yung financial statement mo? O sapat mo nang makita yung financial statement ng negosyo mo, tapos nakita mo yung salary mo doon? Yan. Okay na ba sa'yo yun? Kung okay na yan, huwag ka na gumawa na itong financial statement pong personal. Ang mahalaga lang naman ito. Di ba? Importante sa akin yung negosyo income statement kasi in the future kasi ito yung kailangan kong magamit pag nag-office for franchise ka mo. Pero yung financial siguro hindi na. Yung sa'yo, no? Thank you po. Okay. So, mga kasosyo, no? Pinag-usapan natin yan kasi sinasabi ko kanina, hindi ko sinasabing wag mag-invest at hindi ko rin sinasabing mag-invest. Ang sinasabi ko kung bakit hindi. Bakit hindi mag-over-invest sa fixed cost? Kasi matatrap kayo pag humina yung benta. Pero kung sure na, kung talaga namang kumpiyansado kayo, mag-invest na kayo. Pero ang unang investan, mga kasosyo, yung variable cost. Bakit? Kasi pag bawa kumita ka ng buwan ng Abril, 1 million. Dagdagan mo yung advertising cost mo. Kasi pag dinagdagan mo yan, dadami lalo ang benta mo. Ideally. Kasi dinamihan mo yung marketing mo eh. Damihan mo yung sales agent mo. Dadami ulit yung benta mo. Variable cost, tinaasan mo yung cost mo sa variable na bagay na yan, supposedly, tataas din ang benta mo. Ideally. Kaya kung may una kayong investan, bawa kumikita kayo, etong puntiryahin yung gastusan. Variable cost. Padamihin nyo yung sales agent nyo. Palupitin nyo yung marketing nyo. Mag-advertisement kayo sa Facebook, sa billboard, mag-commercial kayo sa TV. Kasi yan yung may posibilidad na maghatak ng mas mataas na sales. Malinaw, mga kasosyo. Kaya sabi ni Kasosyong Rose, bakit ako nag-react agad kanina? Kasi dalawang binanggit niya nasa fixed cost. Ano yung dalawang bagay na binanggit niya? Employee, magdagdag ng employee, at saka magdagdag ng kumuha ng office. At yung dalawang bagay na yon, fixed cost yun. Kung ako magdedesisyon, hindi ako sa fixed cost gagastos. Pag gumaganda yung benta, maaring pagandahin ko yung advertising natin sa Facebook kasi yan naman yung pumapalo eh. 'Di ba? Diyan nakakabenta sa Facebook sa advertising. Pagitan natin advertising. Maghanap tayo ng mas maraming commission based na mag-aahente. O kaya dagdagan mo yung staff mo. Kumuha ka ng staff, oo, pero commission based lang sila, project based lang sila. Pag may bago kang project na kliyente, may trabaho siya. Pero pag walang project, walang trabaho yung employee mo. Kaya ang diskarte, mga kasosyo, kung saan nyo ilalagay yung gastos sa utak nyo, ha. Kaya pag nag-hire ka, employee, pag hindi mo pa subok yan, variable cost mo ilagay yan. Commission based lang muna. Commission based sin mo yan. Saan ba yung mute dito? Nakalimutan ko na yung saan ba yung mute? Ang tagal natin hindi nag-zoom, hindi ko na nakita nasan yung mute. Ayun. Mga kasosyo, may silbi ba yung ating pinag-usapan? Yes. Po, naintindihan po. Okay. So, dito kasi yes, kasosyo Lon? Ito ang napaka-importante. Dito maraming natatrap eh. Yun, okay. Ngayon lang naintindihan yung mga ganyang bagay pala. Ganyan Okay. pala yun. Okay, two things na, mga kasosyo, two things. Pag nag-hire kayo ng accountant, hire kita accountant. Kala nyo, accountant yung na-hire nyo, yung pala bookkeeper. Ang bookkeeper, ang trabaho nun, isulat lang yung mga expenses nyo, tapos gawing ganyan, gawing financial statement. Ang accountant, ganitong ginagawa nun. Ang accountant, ini-interpret niya, ito para sa akin ha, ang accountant, ini-interpret niya yung financial statement mo. Sinasabi niya na, nako,
Yan ang mga, pag malalaman mo accountant pag nako ang una salita. Nako! Pag nag-aalala, no, mga accountant, nag-aalala yan. Nako, Boss Arvin, masyadong malaki yung advertising cost mo noong nakaraang buwan. Pero yung benta mo, 1 million pa din. Ibig sabihin, walang kwenta yung in-advertise mo. Hindi, maaring nagpa-advertise ka sa radyo. Tapos naggumastos ka ng doble, ng like 300,000. Pero yung benta mo, same lang sa benta nung nakaraang buwan. Ibig sabihin, walang epekto yung advertising mo sa radyo. So makikita mo sa financial statement mo. At yung accountant, sila nagre-react. Nako, Sir Arvin, ang laki ng expense mo, hindi naman tumaas yung benta mo sa variable cost. Kaso yung Boss Arvin, nagdoble ka ng ahente sa sales. Kaso hindi naman nadoble yung benta mo sa buwan ng Hunyo. Ibig sabihin, walang kwenta yung investment mo sa variable cost mo na sales agent mo. O kaya sabihin, nako, Sir Arvin, ang fixed cost mo 500,000. Ibig sabihin, Sir Arvin, buwan-buwan 500,000 ang kailangan mong bayaran. Kaya pag ang kinita mo sa buwan na to ay 500,000, ibig sabihin, sunog lahat yan, pambayad pa lang ng fixed cost. Ibig sabihin, negative ka na, abonado ka na, pambayad mo sa materyales, sa delivery fee, sa advertising at sa kung ano-ano pa. Yun ang accountant. Pinapagalitan niya yung mga boss. Pinapagalitan niya yung mga boss sa ibig sabihin ng financial statement. Sasabihin din ng financial statement ay ng accountant na Sir Arvin, yung isang negosyo mo, masyado nang tumatalon yung pera dun sa pangalawa. Makikita to sa cash flow statement kasi kita ng accountant na tumatalon yung pera dun sa kabila. Tapos ang nangyari dun sa kabilang financial statement, abonado o kaya negative 1 million, ganun o kung ano man. Nakuha na yung pinagka-diferensya ng income statement sa cash flow statement. Ang income statement, nakapokus yan sa isang entity. Maaring negosyo o maaring tao. Ikaw, pamilya mo, ang pamilya mo may sariling financial statement. Makikita mo na ang laki ng gastos mo sa trip around the world. Kita mo dyan sa variable cost mo. Kita mo dyan kasi may statement kayo. May negosyo ka pang isa. So kita mo rin, pag pinagtabi-tabi mo ang mga financial statement sa buhay mo, yun na yung cash flow statement. Kasi makita mo naglalakbay Naglalakbay yung pera. Oh, dito galing yung pera, tumalon dito, at ito yung ginastos. Kasi itong bagay na to, ininvest. Ayun yung pinakamalupit sa lahat, yung pagbabasa ng cash flow statement. It takes eye and wisdom para maintindihan yung flow ng pera. Kung wala kang eye, kung hindi mo nakikita yung pera, kung saan napupunta, hindi ka magkaka-wisdom kung ano nangyari sa pera. Lalo na kung lumalaki yung negosyo mo at dumadami yung responsibilidad, cash flow statement is the best. Hindi ka mabubuhay sa statement. Kaya kung hindi ka marunong income statement, hindi mo rin magigets yung cash flow statement. At pag hindi mo nagets yung cash flow statement, hindi ka makakabayad ng maayos kasi hindi mo lalo magigets yung balance sheet mo. Kasi yung balance sheet with respect to sa utang mo, sa mga asset mo, at sa kung anong responsibilidad mo. O basta mas malalim na yung balance sheet. Pero basic lang din yun. Simple lang yun. Para lang ano bang gusto mong malaman at ayun ang tignan mo. Gusto mo bang malaman kung magkano ang benta ng isang negosyo? I-income statement ka. Gusto mo bang malaman kung magkano pa ang utang mo? Hindi mo malalaman sa income statement kung magkano pa ang utang mo sa bangko. Saan mo malalaman? Sa balance sheet. May tanong ako. Saan mo malalaman kung magkano ang pagmamay-ari ng kapartner mo? Magkano shares na itong, magkano halaga ng investment ng kapartner mo sa'yo? Hindi mo makikita sa income statement yun. At hindi mo rin makikita sa cash flow yun. Kasi ang cash flow, multiple income statement lang naman yan So wala doon. Saan mo makikita yung amount ng ownership ng kapartner mo? Sa balance sheet. Balance sheet. Hindi mo pwedeng ilista yung pinautang ng kapitbahay mo o pinautang ng tiyuhin mo sa'yo sa income statement. Bakit? Mali. Kasi ang income statement is a snapshot ng financial statement mo at sa certain time. Parang snapshot. Pinicturan. Hindi pala tunog ng picture yun. Yan ang tunog ng picture. Ngayong buwan, ito nangyari. Nung nakaraang buwan, yan ang nangyari. So pag pinagtabi-tabi mo yung picture na yan, ang daming picture na yun. Makikita mo na yung picture ng buong negosyo mo sa loob ng isang taon. Ang balance sheet, buhay. Hindi yan buhay Parang ano ba ang balance sheet? It is what it is. Listahan niya ng hindi dapat ng bihirang gumalaw na bagay. Listahan ng utang, listahan ng may utang sa'yo, listahan ng nag-invest sa'yo, listahan ng yun. Yung mga bagay na hindi mo mailista sa income statement, nasa balance sheet yun. Sa income statement ba, may nakasulat ba dyan ng magkano pang utang mo sa pinagkakautangan mo? Wala. Wala. Sa income statement, walang listahan dyan kung magkano pang utang sa'yo ng bayaw mo. Yung bayaw mo ng utang sa'yo, hindi mo pwedeng ilista sa financial statement. Bakit? Mali hindi lang talaga siya para dyan. So Lester, ayun. Teka, ayan na, wala na si Kasasya.
Malinaw na mga kasosyo. Saka na natin pag-usapan yung listahan sa balance sheet. Basic lang din yan. At least naintindihan na natin ngayon kung ano yung income statement, cash flow, at balance sheet. Kaya pag may nagpautang sa inyo, may nag-invest sa inyo, nasa balance sheet nakasulat yun. Sir Arvin, can I ask something po? Si kasosyong Chris po? Chris, tama? Yes. Yes. Ay, Yes ibig po, yes po. sabihin po, yung pinakikita nyo, ganito po talaga yung kung paano ka paano po kayo gagawa ng isang income statement kapag nagsisimula ka na negosyo or kapag nakapagsimula ka na. Ibig sabihin, yung parang tumatakbo na yung inyong negosyo mismo. Saka ka lang gagawa ng ganito? Or Magandang paano tanong. po ba yun? Magandang tanong, kasosyong Chris, ano? Opo. Thank you po. Magandang tanong, ano? Ang iba, pag tinuruan ka mag-business sa school, tuturuan ka kagad magganyan. Wala namang masama doon, ano? Kaso ang problema, pag napako ka sa kakaganyan, pero wala ka talagang resulta. Ang punto ko, ang energy ng entrepreneur sa simula, mag-focus tayo magbenta kasi yun naman ang pinakamataas dyan na bagay. Tignan nyo yung income. Kung walang income, walang kwenta lahat yung variable expense at wala ka lalong net income. So ang punto ko, kung nagsisimula ka, ubusin mo wag niyo munang atupagin itong mga to. Tignan nyo sa nakaraang 600 vlogs na in-upload ko, wala akong tinurong ganyang ka-komplikado. Bakit? Hindi naman kasi talaga mahalaga to kung wala ka pa talagang negosyo. Anong i-compute mo kung wala kang negosyo? Hindi dadami ang benta mo dahil ang galing mo mag-accounting. Ang accounting po ay looking backwards. Pero ang entrepreneurship po ay looking forward. Naintindihan nyo mga kasosyo? Kaya laging di nagkakasundo ang accountant at ang entrepreneur. Ang ate ko, ang sinundang kong kapatid, CPA po. Yan po ang aking personal accountant. Yan po nagpapagalit sa akin. Kaya lagi kami hindi okay ang ate ko eh. Kasi ako napaka-entrepreneur ako eh. Positive ako eh. Ang ate ko naman, CPA talaga. Talagang matalinong tao. Wala akong masasabi. Hindi ko natalo sa chess kahit isang beses. Ganun kabang isang ate ko accountant. Siya naman ang nagsasabi sa akin na ganyan. Sa utak ko, bababababla lang ang ibig sabihin nun. Kaya nagkandaletse-letse yung mga negosyo ko nakaraan kasi hindi ako nakikinig sa ate ko. Hindi ako nakikinig sa kanya. Sa mga sinasabi niya, Arvin, ganito, ganyan. Kasi nga, sobra akong positive. Ito yung sinesermon ko ngayong hapon. Na huwag kayong mag-over-invest. Yung sinasabi ng ate ko sa akin dati, na hindi ko pinakinggan, eto yung sinasabi ko sa inyo ngayong hapon kung bakit wag mag-over-invest. Kahit sobrang positive yung tao, kahit sobrang optimistic yung tao. Kasi iyan yung kinalagpak ko nung una kong 3 negosyo. Hindi to sa simula nangyari Sa mga umaasenso ko ng negosyo to. May mga opisina na akong malaki noon. Nung nagagarito kami ng ate ko. Kasi wala naman akong pambayad sa kanya. Sinama ko na siya sa company ko nung may pampasahod na ako sa ate ko. Kasi hindi ko naman siya hinire. Parang may trabaho pa rin ang ate ko sa IBM nung time na yon. Pero shareholder ko siya sa isang company ko noon. Pero yun ang trabaho niya, CFO ko siya. Siya ang aking Chief Financial Officer. Yan ang trabaho ng CFO. I-monitor yung financial statement. Looking backwards. Kung nagsisimula kayo, huwag niyo munang atupagin yung mga yan. Intindihin. Hindi mahalaga yan. Mahalaga tong mga to. Sabi ko sa inyo, ang accounting, looking backwards yan. Looking sa history. Ang entrepreneurship, looking forward. Ang malupit na tao, yung nasa present. Alam niyo yung history, alam niyo yung future. Ito yung sinesermon ko ngayong hapon. Hindi sermon, parang ano. Ito yung binabahagi ko ngayong hapon. Hindi masamang magtipid, hindi masamang gumastos, pero it takes wisdom kung ano yung nasa gitna. Kaya pinapaliwanag ko kung una kayong gagastos, dito kayo gumastos sa variable cost. Kasi hindi same yan Akong ginawa ko, dito ako nag-invest kagad sa fixed cost. Kumuha ng magandang opisina, kumuha ng maraming tao, kasi naghahanda ako sa future growth. Pero ang pambayad ko sa mga yon, nakaasa sa cash flow ko lang. Nakaasa sa cash flow ko, sa income ng company, buwan-buwan. Nung nagka-problema ako ng isang buwan, tuloy-tuloy na, hindi na ako nakabawi. Kasi naka-over-invest ako sa fixed cost. Wala nang atras, hindi na ako naka-atras. Nasagot ko kasosyong Chris? Nasagot ko po. Sir, another question. Kailan po ba dapat talaga kami magdagdag dito sa fixed cost? Kung sa bagay, kung halimbawa talagang okay na po yung takbo ng aming variable cost, so kailan kami dapat talaga na mag-invest dito sa fixed cost? Sorry po So medyo confused lang ako dito. Sabi ko, kailan ba dapat? Okay. Yung time na pwede na. Baka marahil may dalawa. Dalawa. Okay, Una, sige po. ito tandaan nyo maigi ito
pag nasaksiyan nyo na yung business cycle ng industriya nyo ng ilang taon. Ano yung sinasabi kong business cycle? Ang business cycle, sa loob ng isang taon kasi, taas baba ang benta ng isang industriya. Hindi pare-parehas may industriya ng bulaklak, malakas ng February, mahina na ng sunod na buwan, as lalakas ulit ng certain month, no? Ang damit, may ganun din. Malakas ng ganito, hihina ng ganito, tapos lalakas ulit, may ganun. Ang pagkain, may ganun din. Ayun yung sinasabi kong business cycle ng industriya nyo. Kanya-kanya tayo ng industriya. Hindi sinabing ang hina ng business ngayon, no? Ay, hindi tama yan sinasabi mo. Maaring ang business mo ngayon mahina, pero may negosyong malakas ngayon. Ang sinasabi ko, kapag naka-3 taon na kayo, naka-5 taon na kayo sa negosyo na yan, kaya sinasabi ko huwag kayong lilipat na negosyo, kasi pag lumipat na naman kayo, bagong business cycle na naman. Hindi nyo mamamaster yung business cycle ng industriya nyo kung palipat-lipat kayo ng negosyo taon-taon. Kung taon-taon iba negosyo nyo, paano nyo mamamaster yung isang business cycle? Hindi kayo eksperto sa industriya na yon. Kaya sinasabi ko, 3 taon, 5 taon, yan lang ang gawin nyo, 7 taon. Huwag kayong lilihis. Huwag kayong magdadagdag o magbabago kasi hindi pa kayo master na industriya nyo. Wala sa Google ang business cycle. Sinisekreto yan ng mga entrepreneur sa industriya na yun. Ba't nila ipagsasabihan? Taon ang binilang nila dyan bago nila mamaster yung business cycle. Ba't nila isi-share ng ganun-ganun na lang? Kaya lahat ng impormasyon sa internet na sinasabi nila malakas to, ganun-ganun, pagdudahan nyo din. Tanungin nyo kung ilang taon ka na ba dyan sa business na yan. Kung 1 taon ka pa lang dyan, I doubt. Kasi hindi mo pa nasaksiyan kung totoo yung business cycle na na-experience mo. Baka next year iba. Ang business cycle, maaring makikita mo na ang negosyong to sa loob ng 3 taon, malakas. Yung susunod na 2 taon, mahina. Pero after ng 2 taon, malakas ulit. Yun yung mga business cycle na sinasabi ko. Ang paupahan, may cycle yan. Ang ibang klaseng industriya. Basta yun ang punto ko. Pag na-master nyo na yung business nyo, yung sure na, iba kasi yung na-sure ka lang ng 2 buwan eh. Ang lakas ng benta, 2 buwan. Huwag ka muna mag-invest sa fixed cost. Variable cost, oo. Bomba pa. Ayan yung sinasabi ni kasosyong Elvis na hataw sagad. Pag sure ka na dyan, doon ka muna sa variable cost, humataw sagad ka. Hataw ka muna sa variable cost. Kasi yan ang magdadagdag ng trabaho eh. Pero lahat ng pampaginhawa sa buhay, yung office, yung kotse, yung aircon, no? Hanggat kaya, yan muna, wag dadagdag. Hanggat di sumasabog yan. Kung pumutok, fuse lang katapat niyan. Huwag mo na bibiling bago. O kaya kayo makakaalam kung kailan. Kaya hindi ko sinasabi, oo, sige na. Hindi ko rin sinasabi, no, wag muna. I-explain po natin kung ano yung logic, kung kailan at bakit, at kung ano yun sa buhay nyo. Alvin. Yes, Kasosyon Lon. May daw yata si Kasosyong Jojo. Sige, pakinggan natin si Kasosyon Jojo, please. Hello po, naririnig po ba? Rinig, Kasosyon Jojo. Yes po. Hello, good evening po sa lahat, no. May share lang po din ako doon sa recording tsaka doon sa business cycle po, ano. Opo. Kasi dati po, before ako napunta dito ng Japan, yung work ko dati sa Pilipinas is every time na magre-reporting kami, yan po eh. Advice ko lang po, lalo na po sa mga nagsisimula, yung recording kasi namin is ginagawa lang siya after halimbawa naka 6 months na po kami sa operation. Yung focus namin sa at first 6 months doon muna sa promotion, sa kung paano magbenta, kagaya po ng nasabi ni Master, no, kasi nga wala pa po kayong masyadong sa recording. After may tinatawag kasi kami na mid-year tsaka 1 year na pag-change po ng yung closing at yung sa book of account ba, pero yung mga basic records namin, yung mga resibo, yung mga delivery, mga DR, yung mga freight na record is tinatabi para kung magkakalkalan man po ng record, may masundan na po kayo. Tapos yung sa cycle po ng yung sa benta ba, kino-compare kasi halimbawa yung company ninyo is nasa 3 years na po, kino-compare lang po namin every month yung sales nyo last year tsaka sa ngayon. Halimbawa, January 2019. Kino-compare po namin yung sales sa January 2020 kasi nga po, tama po si Sir Arvin na depende po sa benta ninyo every month. Iba kasi ang season. Kagaya dyan sa atin sa Pilipinas, no, may season na malakas sa January, may season na malakas sa December, may season na yung putok niya depende sa buwan, depende sa occasion kasi marami pong occasion na sineselebrate dyan sa atin sa Pilipinas po, no. So yun po yung ginagawa po namin every time na
tinitingnan po namin this year tapos this month compared to previous year. Yun po yung may sense po ba yun po. Basta kinukumpara niyo yung last year this year, tama? Opo. Hindi po, meron po kaming as a whole year tapos meron po kaming comparison every month. Yun, mainam yun. Parang okay, tama yung ginagawa nila kasosyo Jojo, Basta mga kasosyo, walang tatalo sa pagganahin mo muna yung benta mo. Kasi wala lahat yan kung walang bentang maayos. Kahit gaano kagaling ang lista mo, wala pa rin kwenta kung walang benta. Opo. Nag-gets yung mga kasosyo ngayon, kung may capacity na kayo mag-bookkeeping, kung yung utak mo bakante na, bakante ka na kaya mo nang i-systemize yung pag-bookkeeping. Ang pag-bookkeeping kasi, nalilista nyo ng maayos yung mga expenses at saka income. Ayun yung tamang bookkeeping. Pag maayos yung bookkeeping, maayos yung financial records. Pag maayos yung financial record, maayos yung history ng statement nyo kung re-reviewin nyo. Malinaw mga kasosyo, kaya huwag kayong mag-atubili na wala pa kayo, sa mga kasosyong wala pa negosyo, tapos unahin nyo na tong income statement. Mali. Huwag nyo muna tong intindihin. Tungkol to sa pagpapalaki ng negosyo. Like ni kasosyong Rose, di ba? Nag-expand na siya. Kaya dumating sa usaping ganito. Eto ngayong hapon. Ano pinakaiba ng variable cost sa fixed cost? At saan dapat mag-invest kapag una kang kumita ng pera? Kaya sinasabi ko, yung unang kita ng negosyo mo, hindi sa'yo yan. Huwag mong gawing salary yan. Bakit? Kasi gagamitin mo yan para i-reinvest. Yon. Pumasok din yung reinvest na salita. Kaya may salitang reinvest tayo kasi yung kikitain mo sa buwan na to, sa buwan na yan, na ngayong May, yung buwan na yan, i-reinvest mo sa susunod na buwan para pandagdag sa variable cost mo. Huwag reinvest sa fixed cost na bagong office. Kaya hindi sinasabi ko, huwag ka munang kumuha ng bagong office. Huwag ka munang kumuha ng bagong kotse. Huwag muna. Ang ibig ko sabihin pala, mag-reinvest sa variable cost. Malinaw mga kasosyo? Pero huwag munang gastusan ang office, ang kotse, ang truck, huwag munang mangutang. Kasi ang utang mga kasosyo, may cost din yan. Ang utang sa bangko, may cost yan. May interest yan. At binabayaran nyo yan fixed buwan-buwan. Malinaw? Kaya pag umutang ka, gastos din yan sa susunod na buwan. Kaya kung hindi ka sure sa business cycle mo, wag muna. Naintindihan mga kasosyo, kung maglilista kayo, alam nyo na. Kung nalilito kayo, malinis lang yan ha. Basta nakadepende sa dami ng benta, variable. Kung fix yan, may benta o wala, madami o konti, yung pa rin ang babayaran mo, fix yan. May nagtanong si kasosyong Chris kanina, tama no? Dapat na bang atupagin kagad yan, no? Dapat na ba kagad na mag-invest sa ganyan? Yes po. Saka gaano ka komplikado? Yes po. No? Sabihin yung gano'n. Exactly po. Mga kasosyo, kanya-kanyang technique lang yan. Importante meron. Ang accountant ko, maayos yung mga financial statement namin na yan. Ang problema, hindi ko naman maintindihan kasi sobrang maayos. Ang tama, yung sapat lang sa'yo, yung naiintindihan mo bilang may-ari. Ano yung itsura ng maayos? Ganyan lang ang financial statement, oh. Kita nyo ba? Ganyan lang itsura, oh. Kung meron kang record ng ganyan, buwan-buwan, yun na yun. Hindi kailangan naka-software, hindi kailangan ito isang financial statement lang namin to na Papel lang yan, oh. Papel, oh. Basta meron ka niyan, pero hindi ko papakita yung number, syempre. Kita nyo ba, mga kasosyo? Oh. Yan lang yan. Buwan-buwan niya, may ganyan ako. Pero may maayos na record dyan. Pero template ko to, personal. Bakit? May kanya-kanyang template tayo. May mga bagay na hindi ko na kailangan malaman kung ilang plastic ang binili sa buwan na yun. Hindi ko kailangan malaman yan. Hindi ko na kailangan malaman kung ilang pakete ng tali ang nagastos natin sa buwan na yun. Hindi ko na kailangan. Ang kailangan ko yung mga kailangan kong numero. Naintindihan nyo mga kasosyo? Mag-focus lang kayo sa kung anong kailangan yung numero. Hindi kailangan lahat. Mamaya kasi, tinututukan nyo na, mamaya, sabi ni kasosyong Arvin, kailangan lahat. Hindi mo kailangan malaman lahat. Kailangan mo lang yung tama at saka importante kasi na-extract lahat yan eh. Like delivery fee. Yung delivery fee, pwede mo pang extract yan na ang amount na nagastos sa LBC ito, ang amount na nagastos sa Lalamove ito, sa Grab ito. Pwede pang gano'n, pero hindi na mahalaga yun para sa akin. Ang kailangan ko lang yung total amount ng delivery fee. Kaya kung titignan nyo yung guhit ng mga financial statement na kailangan ko sa kumpanya namin, ilang guhit lang, Ilang guhit lang. Bakit? Na mahalaga sa akin eh. Kasi pwede yung extract, ultimo kaya mong i-accounting, ultimo ilang tali na sinulid na nagamit. Yun, kaya mo i-accounting yun. Pero, does it make sense sa istorya sa punto ng negosyo mo ngayon? Hindi pa. Pero, pag kailangan malaman, nandoon lang yun somewhere. Nasa saan yun? Nasa database. Nasa bookkeeping, nandoon lang yun. Ang punto ko, hindi kailangan masyadong accounting na accounting. Ang kailangan lang gumagana. Malinaw mga kasosyo, hindi kailangan software, hindi kailangan detalyado. It doesn't matter. Importante, may silbi.
At huwag kayong mag-alala dahil sa ating kasosyo app, magkakaroon po tayo niya mga kasosyo. Gusto niyo ba nun? Gusto niyo ba nun? May ganyan? Coach. Gusto niyo ba nun? Yes po, kasosyo. Gusto po namin. Gusto niyo pala ba't di kayo nagpadala ng 500? Kayo naman Yun naman pala Gusto niyo pala Gusto niyo pala tapos di kayo nagpadala ng 500. Ano ba? Para tayo gagalaw niyan. Joke lang. joke lang. Meron tayo niyan. Ito lang. Kasi kailangan So, ano lang minus, parang ang importante lang sa atin, minus and add lang Oo, basta na minus nyo na add nyo na, okay na, bigyan nyo lang ng Ganyan din ako, ayoko din. Ako din mahina ako sa mga number. Hindi importante yung numero Ang importante yung ibig sabihin. Naintindihan nyo mga kasosyo? It's not the numbers, it's the meaning. Anong meaning nung tumaas yung advertising cost nyo? Anong meaning nung ang laki-laki ng bayad sa opisina? Yung ibig sabihin, ang entrepreneur side. Yung numbers, yung bookkeeping yan, saka yung accounting. Tayong entrepreneur, yung ibig sabihin. Naintindihan nyo? Kaya mahalaga na maintindihan kung ano yun kasi hindi mo malalaman kung ano silbi niya at kung ano ibig sabihin niya. Kaya walang sasabog sa level 2 kung walang ganyan. Bakit? Maganda leche-leche numero mo. Hindi mo alam kung saan tumatapon yung pera. Hindi mo alam kung saan malaki, hindi mo alam kung saan malaking gastos. Saka mag-a-adjust. Ang trabaho ng entrepreneur, mga kasosyo, umupo, uminom ng kape, at tumingin sa maraming financial statement at magdesisyon. Magdesisyon based sa nakikita mo. Kasi lumalaki na negosyo mo, hindi mo na kayang puntahan lahat. Hindi mo na kayang kausapin lahat. You work on numbers. Pero ang trabaho mo, bigyan ng meaning yung numbers. Yun ang entrepreneur. Kaya, kailangan nyo na rin bumili ng kasosyo mag, lalabas na. Kasi kailangan, habang nag-financial statement kayo, kailangan may kasosyo mag na rin kayo, Huwag nyo kalimutan yan. Tama segue no? Napatingin tuloy ako sa mag ko. Bale, lalabas yung kasosyo mag natin. Konti na lang. Pine-perfect. Malinaw mga kasosyo? Si Sharvin. Yes. Copy. Kasosyo Lon. Meron ako tanong ako dito sa sa topic natin ito. Saan papasok dito yung buffer? Halimbawa, 'di ba, meron tayong season yung 1 year na buo. Yan. Magandang tanong. May buffer ka na pampasweldo sa tao, pangbayad. May buffer ka na 3 months halimbawa. Pero nasa leeway ka na yung mababang cycle ng business fiscal year. So nambawa nahugot mo yung buffer. Tapos lumakas naman sa ibang months. So paano natin yearly na lang ang nito or babawiin mo pa rin sa monthly? Yun. Saan papasok siya dito? Okay, magandang tanong ni Kasosyo Lon, Sino sasagot kung nasa nakasulat 'yon? Variable cost? No. May libre. So fix. Libre monthly fee na sa app kapag nasagot. Joke lang. Saan? Ma'am Loris, kamusta po? Saan po, Ma'am Loris? Fixed cost. Hindi. Doon ko nilalagay. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi tama na isulat sa income statement, sa balance sheet 'yung nakasulat. Ang savings, ang buffer, sa balance sheet nakalagay yan. Nakikita, meron kang parang tinatawag nyo na super emergency fund nyo. Dito nakasulat yun sa balance sheet. Sa ano ba tawag doon? Yung equity nyo na cost. Kasi meron kayong marami kasing term yan merong cash on cash kayo tinatawag, meron kayong liquid cash, meron kayong parang yung fixed cash o kaya basta may maraming klase ng cash. Pero dito yung nakasulat. Hindi sa income yung nakasulat, hindi sa cost. Nakasulat yun. Ang balance sheet kasi, ito yan Ano equation ng balance sheet, Ma'am Angel? Equity equals liability plus, hindi, mali equation ko plus asset. Mali yung equation ko hindi. Liability equals plus equity po. Ano yan, Lian? Ulit. Asset po. Asset? Opo, equals liability plus equity po. Equity. Okay, ayan. Thank you, Lian Ang top 1 talaga natin si Lian no? Very good. Nakakatawa si Lian. Sige, ang asset, ito yung mga presyo ng mga makina mo. Lahat ng asset mo na basic lang to explanation ko, basic lang to. Yung mga patent mo, yung mga invention mo, yung halaga nun. Pag binenta, yun yung halaga nun. Okay? Ang liability, mga utang mo. Umutang ka sa bangko, listahan ng mga utang mo yan. Ganyan kadami. Ang asset mo, nandito rin yung emergency fund mo. Nakasulat dyan. Naka-add lahat yun. Magkano emergency fund mo? Nasa asset yun. Magkano emergency fund mo? Magkano
natatabi mo sa bangko, magkano ang makina mo pag binenta, magkano ang invention mo pag binenta. Andiyan lahat sa asset. Ang liability, mga utang mo yan. Utang sa bangko, utang sa kung saan utang. Ang equity naman, yung shares percentage ng may-ari. Kung magkano yung equity ng may-ari, yan. Pag plinas yun dyan yun. Kaya dito nakasulat yung mga utang, dito nakasulat yung mga savings, mga buffer na pera, diyan nakasulat yung mga investment na lupa, dito yun lahat. Kasi hindi nakasulat sa income statement. Ba't mo isusulat sa income statement? Eh di lagi nandiyan yun. Plus ng plus, walang sense. Makakagulo. Yon, makakagulo. Kaya para hindi magulo ang income statement, sa balance sheet dinalagay yung mga bihirang gumalaw. Ayun ang tingin ko dyan eh. Pag bihirang gumalaw yan, balance sheet yan. Like hindi naman naka-apekto sa monthly monitoring gano'n. Tama ba yung sagot ko, Kasosyon Lon? Okay naman. Ang ko lang doon, halimbawa dun nakuha mo yung emergency fund mo, halimbawa for the first quarter. Tapos lumakas naman sa third quarter, ibabalik mo ba yun dun sa emergency fund? Kumbaga, hahatakin mo ba ulit yung pupunuan mo ulit yung emergency fund mo ng as is dati? O as is considered na wala na yun? Parang ganun ba? Okay, nagets ko na. Ang tanong ni Kasosyon Lon, ito yung purpose ng balance sheet. Kasi buwan-buwan, pag may net income kayo, like bawa, sa buwan ng may net income kayong negosyo mo ng, sabihin na nating 300,000 net income. Sobrang pera na yan. Sa susunod na buwan, hindi mo ililista na income yun. Kasi itatambak mo na yung 300,000 dito